Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli inyong katambay, si Katambay Manong. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin, samahan niyo po inyong lingkod. Tuluyan na pong sinampahan po ng kaso ng grupo po ni Attorney Topacio po mga katambay at nila Attorney Bondok mga kababayan. Pakinggan po natin ang pahayag po ang criminal case po na sinampa po sa speaker na tinatawag pong tambaluslos ni Vice President at si Congressman Manuel Jose Dalipe at Congressman Elizalde Co at si Estela Lusa Kimbo and Jan Du and Janen Du etc. at marami pang iba mga tambay ang sinampahan po ng kaso. Ang sinatawag po alleged insertion of 2025 budget mga tambay. Ang ginawa po nila sa bicameral committee report po nila mga kababayan. Ang napakarami pong blanco at nung matuklasan po yung blanco na isiningit po na numero ay hindi po bababa sa 214 o 241 billion pesos mga tama. Ibang klase, no? Ngayon, meron din naman po sagot dito ang mga congressman. Ang pagtatanggol naman po nila sa speaker. Pakinggan din po natin yon. Unahin muna natin si Atty. Topacio, mga kababayan. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay zero, nakalagay zero. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, zero din. Tama. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga basta zero. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion. 12 yung Yes. singit, oo. Singit. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po pala yung respondents dito? Sino pinasasagot? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nagma-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least inamin niya na merong insertion. At saka si dating Appropriations Committee Chairman Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. Yung mga staff? Opo, Sasama sa syempre, reklamo? opo. Kahit inutusan lang sila, if ever? Kasi po, ginawa din nila . So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din kayo, sir, dito? Opo, complainant din po ako. Bakit po kayo sumali as complainant? Alam niyo po, ako I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, akong national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file nung sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SUP 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Yan, nasa ano po pala siya, Philippines Crimes Watch po pala si Attorney Topacio mga tambay. Kaya marami na po pala siyang pinail ng kaso pag may nakikita pong graft and corruption po sa ating bansa. Kasama po pala dyan si Congressman Garin o Garim nung panahon na siya ay secretary po ng DOH na pinawalan sala po ng DOJ. Di po ba? Bakit kaya? Ito po. Narinigan po natin si Atty. Topacio, nag-file na po, tapos na po, na-file na po nila ang kaso
dito po sa mga congressman, lalo-lalo po sa tambaluslos na tinatawag po ni BP Sara, yung napakahilig po nilang magsingit. Sanay na sanay po sa singitan, mga tambay. Pakinggan naman po natin ang mga congressman na tagapagtanggol naman po, mga kababayan, ng speaker. Ito naman po paliwanag ng mga congressman. Ipinagtanggol ng mga kongresista si House Speaker Martin Romualdez matapos siyang kasuhan at ilang pang personalidad sa ombudsman. Kaugnay pa rin sa 2025 national budget. Yan ang ulat ni Melales Mora. Kung ako kung tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate and also divert the attention ng ating mga taumbayan ukol sa totoong issue na dapat sagutin ng kabilang kampo. Ito ang naging banat ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre matapos sampahan ng reklamong falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si House Speaker Martin Romualdez at iba pa sa Office of the Ombudsman kaugnay sa 2025 national budget. Git ni Asidre, katakataka ang tiyempo ng paghahain ng reklamo na tila naglalayon lang umanong tabunan ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ganito rin ang pananaw ng grupong Young Guns hinggil sa issue. Sabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, wala umanong basihan ang reklamo kaya't sana'y huwag namang gawing panakipbutas ang House Leader sa issue. Si House Assistant Majority Leader Jay Kong-hun, tinawag pang umano'y desperate move ang hakbang na ito ng oposisyon. Ayon naman kay House Committee on Justice Vice Chair Jervil Luistro, bagamat malaya ang bawat isa na maghain ng anumang reklamo, kapakanan lang ng sambayanang Pilipino ang iniisip ng liderato ng Kamara sa bawat panukala o resolusyon na kanilang ipinapasa. Well, Pakinggan natin, mga tambay. what I can say about Speaker, ang iniisip niya is yung ikagagaling ng sambayan ng Pilipino. Ito naman ay kalayaan ng bawat isa to resort to the legal remedies. Pero I just want to manifest to express that as member of the majority bloc, that is Lakas CMD, no? Which is the majority bloc in the House of Representatives. Huwag na natin, mga katambay. Nakita niyo po, ito po yata yung congressman, Luis Tre. Yung may congressman po na tinatago raw po asawa, may kaso raw po yata panggagasa o rape case. Totoo po ba yun, mga tambay? At para lang daw po sa kapakanan ng taong bayan ang ginagawa ng speaker. Ngayon, itong mga congressman, tigas po ang pagtatanggol po sa speaker at sa kanilang sarili at sa kanilang institusyon. Ngayon nyo ipakita na tama yung pagtatanggol nyo. Ilabas nyo sa korte yung kailangan po na hinihingi po ng lalo po ng taong bayan. Ipailabas nyo po yung tinatawag na enroll bill. Yung pinaka-original po. Yung ginawa nyo pong report sa bicameral. Di ba? Nasaan po yon? Yung hinahanap din po ni Attorney Vic Rodriguez. Di ba? Hinahanap po yan eh. Nasaan po ilabas po ninyo enroll bill. Ngayon po, nasa korte na po yan. At nasa Supreme Court na rin po ang usapin dyan. Ngayon, kung sinasabi nyo na wala kayo itinatago, wala kayong nilabag at para sa tao lang ang hangarin na speaker, naglalakihan na nga kayo rin. Nakita nyo po mga itsura nyo, mga congressman, nagmumukha na po kayo mga baboy di umano. Nagmumukha na rin daw po kayo mga buhaya di umano. Di ba? Tingnan nyo po mga itsura nyo. Kayo po ba ay rirespetohin pa kaya? ng taong bayan ng inyong mga distrito. At may umuugong pang mga balita, mga kabayan, itong mga congressman, lalo yung mga pumirma, ay nagkakaproblema na po sa kanilang mga distrito, mga kabayan. Galit na po sila. Galit na po ang mga kababayan po nila, lalo itong mga congressman na ito, sa pinagagawa po nilang katarantaduhan yata at kabalbalan. Lalong-lalo po sa ginawa po nilang impeachment na napakabilis, minadali. At may umuugong pa dyan, issue. Kaya na madali ang impeachment dahil meron daw pong malalaking pabaon, paayuda. Ang sinasabi po ng ibang congressman na number one, yung mga hindi pumirma
Dahil nga nagbigay daw po ng malaking paimkem sa kanilang mga opisina, paayuda yata, di umano. Mga kabayan. Saka nakakahiya, ano? Nakakahiya. mas unang natuklasan ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Duterte, ni Attorney Vic Rodriguez, natuklasan yung ginawa nyong minamadali nyo na 2025 National Budget. Minadali nyo, di ba? Ras na ras pa nga pagpirma dyan ng Pangulo, di ba? Nagmamadali, December. Di ba? At yung ginawa nyong impeachment, kailan lang ba kayo nag-impeachment? Di ba ito lang February? Mas nauna natuklasan yung kabalbalang ginawa nyo sa pera ng taong bayan. At napakarami pang pera ng taong bayan na dapat nyong sagutin sa mga darating na panahon. Napakarami po. Kumpleto po ang ebidensya ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte. Meron pong mga hawak yan, mga kababayan, ang pinaggagawa po nila sa ating kaperahan. Di ba? Katulad po nito, yan po mga sasagutin po nila. Napakalalaking numero po yan, mga kababayan. Yan ang mga sasagutin pa nila. Pag hindi na po sila nakapwesto, at napakarami pong hindi makakabalik po dyan, mga congressman, mga kababayan. Napakarami. Sa galit po ng mga Pilipino na pinagagawa po sa ating pera, 2025 National Budget, napakarami isiningit. Yung mga blankong ginawa nila sa bicameral committee report nila, napakaraming blanko ay nagkakahalaga raw po ng 241 billion nung mapirmahan na po ng Pangulong Marcos. At ang sinasabi ni Attorney Topacio, bawal na bawal po yung ginawa nila. Illegal po yun. Part po ng graft and corruption po yun, mga kababayan. Dapat po hindi pinirmahan ng Pangulo. Kasi kung yun ay nananatiling zero, dapat pirmahan mo yun as in zero. Hindi mo pipirmahan as in may numero na. Kaya ang tingin po dito ng mga kababayan natin at ang mga nagsusuri, nagkaroon po ng sabwatan. Lalo-lalo po sa bicameral, mga tambay. Yung ginawa po nilang pagmi-meeting doon, mga senador, kung sino po mga miyembro niyan, ng mga congressman, siyempre, hindi mawawala ang speaker dyan sa Senate President. Di ba? At yun nga, hinasuhan na nga po nila, di ba? Kasama po sila Stella Kimbo. At yung dati po, na 2 tao lang kumukontrol sa pera ng bansa, ayon sa Vice President, si Saldico, kasama po sa demanda. Mga kabayan, kaya po, ang nakakalungkot lang po rito, yung pinagtatanggol, siyempre, meron ba naman magnanakaw na umami sa mga kasalanan niya? Never po nga amin, kahit pitpitin mo yagballs niyan, hindi amin naman magnanakaw na sila yung nagnakaw. Di po ba, mga kabayan? wala din po iniwan sa mga adik eh. Ang mga adik, ang mga gumagamit ng droga, never mo mapaamin na sila'y adik. Kahit pitpitin mo yagballs niyan. Di ba? Kaya nga po ito, nakasama po sa unang-una po, siyempre, ang speaker na tinatawag ng Baluslos, si Manuel Jose Dalipe, Elizalde Co, at si Stella Kimbo, mga tambay. At marami pa raw pong isasama rito, mga kababayan, dahil pati raw po ang mga gumawa. Kahit mga empleyado ka ng Kamara ng institusyon na ito, ay kasama ka rin daw po sa kakasuhan ng grupo po ni Attorney Topacio. Dahil sila po talaga ay napakarami na pong nakasuhan, mga katambay. Di ba? At nililitis pa ang iba sa Sandigang Bayan at siyempre po sa Supreme Court. Meron pa rin po yan. Kaya dito po, mga kababayan, mag-isip-isip na po tayo, lalo po sa speaker. Ito po ay tumatakbong congressman sa kanilang probinsya, sa kanilang distrito. Di ba? O hindi ko nagkamali, Leyte po yata ito, o Tacloban, o Leyte. Wag nyo na po itong tangkilikin, mga tambay. Sanay na sanay daw po ito sumingit. Sanay na sanay magsingit itong mga congressman na ito. Siyempre, sino po ba ang director dyan? Di ba? Ang director po dyan, pag napatunayan po yan, ang director po dyan, siyempre, ang speaker. Siya director niyan. Di ba? Ang mga artista, yan, yung mga congressman na yaw-yaw na yaw-yaw. Na kala mo nga para sa bayan daw ginagawa nila. Para sa bayan, yung ginawa nilang pagpaparti-partihan di umano, 241 billion para sa bayan o para sa kanilang bulsa di umano, mga kabayan. Kaya dito po, sana po ito, magtuloy-tuloy po ito, mga kabayan.
Nakita po natin ang diferensya, yung pagsasampa, nag-react po ang mga congressman. Talagang tigas po ang kanilang sangga at tigas ang daing ng mga congressman na ang sinampa, ang ginawa raw po pagsampa ng mga abogado, lalo po nung ni Congressman Alvarez, di ba? Si Congressman Alvarez ay talagang ito daw po ay pantakip lang. Pantakip lang daw po sa issue. Pantakip lang daw po sa issue ng impeachment ng Vice President. Basura nga yung impeachment nyo sa Vice President. Di po ba? Basura lang. Walang ka-ground. At talagang sablay ang ginawa nila impeachment, mga kababayan. Lalo sa mga matalino nagsusuri nating kababayan at mga abogado. Talagang hindi uusad yung impeachment na yan, mga kababayan. Dahil unang-una, yung mga walang ka-ground ang impeachment na ginawa nilang sinasabing pamumulitika sa Vice President. Hindi ito pamumulitika. Yung ginawa po ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Duterte, hindi po pamumulitika ito. Pera po natin ito Pera. Pera na ginagawan po nila yata ng paraan para po makakuha yata ng extraordinary sa atin itong mga taong ito. Gumagawa ng paraan, mga kababayan, dahil sa extraordinary. Kaya nga nagkakanda blanco-blanco Di ba? Tapos ngayon, matutuklasan po natin kasama sila Atty. Topacio, 241 billion ang isiningit sa mga blanco. Para daw sa bayan. Para sa bayan. O para sa pamumulitika, para manalong muli. Ang mga magnanakaw na never umami na sila'y magnanakaw, di umano. Kaya mag-isip-isip tayo, mga kababayan. Tama po yung kasabihan ng matatanda. Ang magnanakaw, ang kakambal nito ay mga sinungaling, mga kababayan. Di ba? Ang sinungaling, ang kakambal, magnanakaw. Ayon po sa kasabihan. Ngayon naman po, may kasabihan naman po si Kamanong. Ano kasabihan ni Kamanong? Ang magnanakaw, kailan may, kahit pitpitin mo ang yagballs, never aamin ang magnanakaw na siya ay nagnakaw. Kasabihan po ni Kamanong yan. Kahit pitpitin ng yagballs nila. Ganon din po, meron pang isa. Ang durugista, ang drug addict, kailanman hindi siya aamin na siya ay addict at drogista. Kahit pitpitin mo rin po ang kanyang yagballs, mga kababayan. Kaya nga takot din magpa-drug test Napakarami pong takot magpa-drug test, lalo po sa institusyon ng Senado at Kamara. Bakit kaya takot din sila magpa-drug test? Dapat yan din po isunod Kaya ngayon, natuklasan po ng mga Pilipino, mga kababayan, natuklasan natin ang napakaraming pera. Puro pera po natin ang issue po nila. Napakalalaki. Billion, trillion. Pagpapabagsak lang po sa Vice President, 1 trillion na raw po ayon sa Senadora Amy Marcos. Siya po nagmarites niyan Kung yan po yung may katotohanan, pera pa rin ang taong bayan yan, mga kababayan. Kaya isip-isip po tayo. Ngayon po, napakaganda po niyan. Dire-diretsuhin na po, mga kababayan. Sana po, dugtungan pa rin po ang kaso kasi marami na po ngayon usapin. Pati po ang isinampa na rin po kasi nila sa Supreme Court ang usapin po sa PhilHealth, mga tambay. Sana po, sundan pa rin po nila Atty. Topacio na ungkatin at talagang sampahan po ng reklamo kahit po sa Supreme Court, idiretso po sa Supreme Court para po maimbestigahan at mahingan po sila ng paliwanag. Ito pong gobyerno ng Bagong Pilipinas, lalo-lalo sa ating kagintuan, ano na nangyari, at yung ating Maharlika Investment Fund, GSIS, at marami pang iba. Ito po, dapat to, kasi po, usapin na po sa Supreme Court ang PhilHealth Sana po, pati flood control, masama po itong makasuhan, PDIC, yung flood control po, 500 billion po ito hindi bababa PDIC, 117 billion, DBP, 62 billion, LBP, 62 billion, SSS, 62 billion, GSIS, 62.5 billion,
At syempre po, ang gold reserve po natin na 25 tons o tonelada ay 129 billion. Sana po masama rin po ito sa usapin o sa kaso o mapasagot po sila at makarating po ito sa Korte Suprema para mabuksan po ang mga issue na ito at malaman po natin kung saan po nila dinadala ang ating tax, ang ating mga tax, mga kabayan. Maraming salamat po. At mabuhay po si Atty. Topacio. Ipagpatuloy niyo po yan, lalo po ang inyong nasimulan. Hindi lang po pala parang kailan lang po kayo lumalaban sa korupsyon. Ipagpatuloy niyo po yan, Atty. Topacio. At syempre po ang sambayan ng Pilipino ay nasa likod ninyo. Suportado po kayo ng sambayan ng Pilipino, lalo na yung hindi po magnanakaw, hindi na susuhulan, at hindi nakikinabang sa pera ng gobyerno. Suportado po kayo ng taong bayan. Siyempre, mga OFW na nating kababayan, dasal po namin na mapabilis po at malaman po agad at maparusahan ang dapat parusahan na mga hindi umaaming magdanakaw sa ating bayan, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. Ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Ingatan nawa po mga tambay, napakahirap na po ng sitwasyon ng ating bansa. Lagana po ang korupsyon, lagana pang droga, lagana pang mga drug addict sa ating mga sa ating mga barangay, sa ating syudad. Ingat po. At pati po kidnapping, pati ating mga anak ngayon ay nakikidnap na namang muli mga tambay. Ingat po tayo, doble ingat po. At samahan po natin ng maraming dasal para po tayo maingatan sa mga masasamang ito. Maraming salamat po. Sa ulitin. Paalam. Bye-bye.